Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So by the way Libra, I would like to say hi and shout out po sa ating loyal subscriber na si Boss Raz TV. Hello po sa inyo and thank you for your support. So first message ni Libra, we have positive work outcomes. Consistent efforts will bring rewards and a major purchase is worth making. Wow. So napakaganda, 'di ba? Napakagandang energy ito, no, na po pwede na kung ano man yung mga pinagsisikapan ninyo, ano man itong goal ninyo na gusto ninyong makamit, no? Kaya kayo nagsisipag, nagtsatsaga, nag-e-effort is, that will be very rewarding for you. At maaring mag-come to fruition, no? Sa ngayon, maaring maaano mo na yan, makukuha mo na yan, maaring yan ay magka-come to fruition na. So, good for you. May enjoy mo na to, yung bunga ng pagsisikap mo. And major purchase is worth making sa ngayon. Baka kayo'y talagang nag-iipon. Meron pinag-iipunan. Maaring kayo'y nag-iipon para sa pagbili ng sasakyan, bahay, lupa, mga ganon. No? Mga malalaking purchases. Pwedeng sa ngayon, yan ay may sasakatuparan mo na. So, good luck. We have planning. Now is the time to lay down the foundations for your future. Financial gains are more than likely. So, napakaganda. Maaring merong kaperahang dadating. May mga financial blessings dito na dadating. Kung saan man ito manggagaling. If this message resonates with you, kayo lang tanging nakakaalam niyan. But yes, no, money will come and maaari no na yung amount of money na yan ay ito yung magagamit mo na din para makapagsimula ka ng mag-establish ng inyong financial future. Maaring magsisimula ka ng mag-save, mag-invest, yung ganon, ano? So we also have achievement. Enjoy the limelight. You've earned it. Although on the family front, someone's health could cause some secret worries and sleepless nights. Ayan. So maaari no na talagang may tagumpay, no? Pwedeng related 'yan sa career mo, sa trabaho mo. Magtatagumpay ka. Meron kang accomplishments or achievement dito na makakamit. And aside from that, you know, ano ka, hindi ka rin, parang hindi mo rin ito masyadong masisavor na achievement mo kasi hindi mo masyadong may enjoy kasi may worry, no? Maaaring meron kang kapamilya na merong health condition at yun ang iniisip mo, no? Nag-aalala ka masyado para sa kanya, kaya parang hindi mo rin mapag-focusan yung naging achievement mo, no? So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages para sa iyo. So, we have the Queen of Autumn. Ayan. So, napakaganda. Si Queen of Autumn kasi, this is someone na very, this is mother archetype na si Queen of Autumn. Very malaga, very nurturing, very, very responsible din, no? Very supportive na tao. Kaya po pwedeng you're going to embody the energy of Queen of Autumn sa ngayon. Very practical din siya. Napaka-generous din, no? Lambot ng puso, napakalaki ng puso niya, 'di ba? Matulungin siya, supportive, ganun, maalaga. Kaya po pwedeng ganun kayo sa ngayon, ano? Maaari din na si Queen of Autumn din, this is abundant and prosperous energy eh. Kaya po pwedeng meron ding mga pera talagang dadating sa buhay ninyo sa ngayon, no? Maaring may mga financial blessings or financial opportunities na siyang magdadala sa inyo ng abundance, no? Maaari din, no? This time, Libra, maybe you're going to meet someone, you're going to meet a stranger na ito pala yung magiging daan, para matupad mo yung mga pangarap mo,
ang taong ito ang magiging daan para isakatuparan mo, 'di ba? Kung ano man yung mga pangarap mo, no? At yung taong ito ang magiging conduit kumbaga, no? Para magawa mo 'yon. So we also have the High Priestess. Wow, this is beautiful. Libra, kasi si High Priestess, ano to this is inviting you to listen, no, to your intuition. Kasi ibig sabihin nito na pinapaalala sa iyo, no, na makinig ka sa inyong intuition kasi maraming gabay ang nandiyan para para gabay na galing sa divine universe para mag-guide ka, no, kung ano yung dapat mong gawin. Para mag-guide ka kung saan ka dapat papunta, saan ka dapat mag-focus, ano mga dapat mong gawin sa buhay mo, yung ganon, no? So, yeah, give yourself time to listen to your intuition. Okay? Kasi yung mga guidance na yan, it comes in a very subtle way. Hindi, kung kayo'y laging busy, lagi kayo may ginagawa, lagi kayong may pinagkakaabalahan, you won't be able to hear that. You won't be able to listen to it, no? Kasi very subtle ang dating ng mga mensahe ng universe. Kaya nga kailangan mo kasi na bigyan mo ng oras, panahon at attention ito. No? You really need to focus on it para mapakinggan mo yan. Kaya paalala yan sa iyo na take a break. No, take a break and listen to your intuition, okay? So we also have balance, so napakaganda kasi siguro ngayon unti-unti magiging balanse na din ang sitwasyon mo, mababalanse mo na din ang buhay mo. So sa ngayon siguro magkakaroon ka na din ng realization na it's about time na para maging maayos na din ang pamumuhay ninyo, no? Yung ganon. Kaya bibigyan mo to ng panahon, 'di ba? Para maayos mo, magkaroon ka ng schedule, magkaroon ka ng enough time para magawa mo ang mga bagay, mga na dapat mong pagkaabalahan sa iba't ibang parte ng buhay mo. Hindi lang yung nakafocus ka lang sa iisa or dalawang area, no? So, we also have the Princess of Spring. Wow. Sabi dito, it's time to go after your dreams. Wow. So, papunta ka na sa pagkamit, no, sa inyong mga pangarap. Papunta ka na sa pagte-take action towards realization of your dreams. So, this is really, really beautiful na i-take advantage mo na yung opportunity na to. Kaya may mensaheng ganito kasi yung opportunity is there. The opportunity is already knocking on your door. So, take advantage of that habang nandiyan dyan ang oportunidad. No? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.